Hi everyone. For today's video, we're going to talk about the art appreciation and assessment. But before that, I have to continue the report of my um, co-student, which I will begin with the giving value and remarks as continuation of his report. So, in early childhood art education, appreciating children's efforts and validating their feelings should be given more importance than the output itself. So, kumbaga, dapat daw gina-appreciate nato ang process, ang effort sa mga bata instead na mo critic dayon ta or mukaan ta maga-base lang ta pero may sa ilang output like wala tay observations, wala tay nindot nga paglantaw or dili ta nag-observe sa bata o dili ta nagahatag pud sa ilang compliments bikan pud sa ilang mga efforts like dili nato urag say tawag ana nga unappreciative kaayo ta if dili nato nabuhaton, di ba? Kung mag-base lang pud ka sa ilang output. Now, judging a work is part of art criticism, wherein the teacher or student can give their own opinion about how they feel toward an artwork. It is the duty of the elementary art teacher to create an environment that is encouraging and conducive for children to express without inhibitions, take risk, and believe in their work. Teachers and students should practice how to give comments and criticisms with respect in the art room. This can be done verbally as a class or as a written remark. Diba? So, pwede ta maghahatag di ay, pwede ta maghahatag og comments and criticism through written or through verbal. Like, mayroon tag nindot imong gibuhat, daghan og kanang like for example nagapabuhat kag art sa imong estudyante tas hatag kag compliments parang muhatag kag constructive, diba? Constructive criticism. Like, mayroon kag nindot ang color, nindot ang combination sa imong gibuhat, but then, kinahanglan lang jud og gamay practice pa jud kay malapas pa ang imo ang pag-color, diba? Ingana ang mga constructive criticism. Like, for mga ingana ang example sa mga constructive criticism nga pwede og haom nga ihatag sa mga teachers. Now, another indirect way of giving remarks is to display their works on the table with a paper beside it. This is a practice in art classes in elementary school in Japan. So, kani daw siya nga example or kani siya nga klase sa kuan is gina-practice ko siya sa Japan. Now, each student will hold the pen while in art classes in Now, each student will hold the pen while roaming around the room, visiting artworks table per table and leaving remarks on the paper. So, kumbaga, ang buhaton nila is i-rate nila or mahatag sila og kanang comments or criticism about sa artwork sa ila ang mga kaklase kay di ba ang giingon nga ibutang siya sa table tapat sa table na ay paper. So, ang paper dito is murag didto nimo or didto nila ibutang ang ilang paglantaw sa artworks nga ilang gilantaw. Like, for example, mahatag sila og kuan dito comments nga nindot ta sa imong drawing oy or mayngon sila pod nga kulang og kulang og more color pa or baka kuan na kayo dili ra kay kuan ang color or lintak ra kayo ang color kanang hingala pwede sila mahatag og kanang criticism or comments about artwork sa ilang classmates. Pwede nila isulat ilang pangalan, pwede po nila dili isulat ilang pangalan. Like, mahatag lang sila comments like, hindot kay ka mo drawing, idol kay ka. Then, pwede na, optional na if ibutang nila ilang pangalan or anonymously. So, muna siya. No. Kinahanglan po di-explain niya siya sa teacher no, para magkasinabot po ng mga bata para makasabot po sila kung para asa ni. Kaya pwede mo siya makahatag og advantages, pwede po siya makahatag og disadvantages. Now, below are some of the following guidelines that you can follow. First, always start with a positive statement. It is inevitable that sometimes you are presented with work that does not fit our taste.
we end up speechless and our nonverbal expressions give it away. Unsa may buta sa butani, no? Diba? Always start with a positive statement. Tinuod siya, no? Og unsabay naong nato or unsabay atong expression pag makakita tag output nga ay wala ko ga-expect ani, ay disappointed ko. Dili nimo siya masulti, like pareha sige nga non-verbally, dili mo siya masulti pero imong nawong na imong mo nagasulti, like di ba naguna na ang disappointment, naguna na ang expression sa nawong. Kung mupasa ang estudyante, well mapay siya, no, wa ka kauyon unsa may nawong nimo, di ba? So wala ka kasulti pero ang nawong gasulti na, mo na siya ang mga dapat likayan sa maestra. Kaya nga, no, para sa giingon, nonverbal expressions give it away, thus hurting the child's feelings. Nakasakit. Sakit siya. Like, sakit jud siya huna-hunaon nga ga-effort ang bata pero di mo matago sa imong expression, imong disappointment kay nag-expect lang kang too much siguro sa iya. Now, warning. Do not overdo it. And also remember to state the child's name in the beginning to make it more personal. Start with simple lines such as, "Wow, nice work, Marie." "Ryan, that's good." "Oh, I like the colors." "Good job, Eric. I can see you put a lot of details." Like, ani ka, makatag ka ng compliments. Although disappointed ka, pero kung unsay na-observe nimo, kung unsay nakita nimo sa gihatag sa bata, deserve nila nga hatagag compliments kay ga-effort pud sila. Dili ibig sabihin disappointed ka or disappointed ka as a teacher is ipakita lang po, isulti na lang po mo nga, o kung ganahi ani, uy, nga nung di man ka mosunod og instruction nga, kung giingon nga ani nga na, dili. Always remember to put the emotions and feelings of the child in the center sa tanan nimong buhaton or sa tanan nimong kuanon. Kay syempre elementary imong gituluan, so be considerate sa ilang feelings. And if you cannot find anything nice to say, you can describe the work by stating a fact or an obvious observation. Children want the teacher's attention and they feel accomplished if you have something to say about their work. So, kinahanglan, kung wala kay nindot nga ikaingon, at least pud no, mag-state lang kag facts or mag-state lang kag based on your obvious observation sa ilang gibuhat. Kay ang bata biya dali ra jud na sila mag-cheer, like dali ra jud na sila mapa-happy if ang teacher kabalo pud mo dala sa ilang emotions, kabalo mo mukuha sila ang kanang sa tawag ani, dali ito makuha ang ilang kiliti kanang ito nga na, like for example maot jud siya like maot siya pero i-consider lang pud mo no ang kahago, ang effort sa bata, then lantawon jud nimo, like sa imong base sa imong observation dito jud ka maghata, dito ka mag-base sa imong i-compliment sa iya. Like for example, nindot ang iyang drawing, nindot ang iyang drawing, ang apan kay nga lapas ang color, diba? So ang imong ingon dito unsay fact, nindot ang pagka-drawing. So mahimo ra gyapon siyang constructive criticism kay mo man gyapon ka nindot kay ka mo drawing, so kinahanglan pag more practice, diba? More practice pa kay para kuan kanang masakto na jud imong pagkuan pag color di na mulapas, di ba? Next time kay perfect man jud ni ngana nga panultion ang makapadasig pa sa bata. Now, if you are having a hard time to find the right words, describe the artwork by stating what you see. Use neutral words to describe size, quantity, and shade, such as many clouds, big trees, small pond, and a lot of hearts, bright sky, and etc. Now, you should avoid words that have negative connotations such as ugly, messy, and dirty, describing how they use the elements of art and principles of design also count a lot. When you find yourself in this situation,
look for just one aspect of the work to comment on. Example, good, Carla. I see you use red, blue, and yellow for the sea. May I know why you choose these colors? Like, mahatag kag compliment sa ila, mahatag kag mga nindot, mga flowery words sa ila, adin ipangutan na po nimo, di ba? Pangutan na po nimo nganong imo ang sea kay na may yellow, na may red, di ba? Nya mo rationalize na sila. Kay teacher, di ba, ang kuan may ingon sila teacher na red tide, ana. So red, di ba, teacher? Kaya na ko classmate ana mo ingon sa una. Kada din red tide teacher, mo red na, di ba? Mo red tide po na ang si teacher, kaya red jud teacher. Di ba na ingana? Mo reason out sila. But that's okay, di ba? At least nakuha mo attention sa bata. Dayon, pwede po, mayroon kag, wow, Ian, you put a lot of clouds there. Is that a dog? Oh, I see, it's a cow. So many cows. There's a grass too. So, kani nga mga wordings is based sa imong observation. So, kita as a teacher, no, moingon tag mga katong panglantaw ana is kuan dog niya pagkasama-sama. Sama sa yang gingon. Kabaw di ay, di ba? Mga carabaos or cows di ay. So, although kuan medyo frustrated or medyo confused si teacher, makabalo ra gyapon na siya kay ang bata, no teacher, di man na siya dog. Cow man na siya teacher. O, di ba? Madiretso din kag ingon nga, oh, so many cows. There's a grass too. Like, i-change topic mo siya para dili malain ng bata. Kay, so man si teacher, ay dili man makasabot sa kong artwork. Di man niya makita nga cow ni. Ganun mo yung man siya dog. Di ba? So, para makalikay ka ganun kasapot, kasuko sa bata, madiretso kag ingon sa lain na pong concept nga nakita ni mo. Na grass. Yung kag, wow, so many grass. Di ba? And, many more nga mga examples. Now, when giving remarks on report cards or works, you can say, Mark was able to draw circles and triangles. He can draw a square but needs some practice in making the lines the same length as possible. He can paint using a paintbrush but needs practice on how to stroke gently. So, ani daw ang example sa report cards sa ila or remarks nimo sa ila pwede nimo mga ipang-ingon, no? Pwede ka mahatag og kuan, makamao naman siya. Practice na like kulang niya. Ingana ang mga pwede nimo iingon. Or if siya constructive, di ba? Constructive way ra gyapon ang imo ang paghatag og remarks sa ila. Now, let's move on to comment on the effort given by the child. A child's effort in the process of creating should always be taken into account when giving remarks or judging an artwork. Take note of the focus, time, and dedication given by the child by praising them. Ask about their struggles and how they overcame it. Children will continue to do better if their efforts and behavior are recognized. Na diba? So, kung muhatag day ka og kanang compliment sa ila, kung imong work na appreciate, imong ipakita sila nga na-appreciate kay nako imong kahago, na-appreciate kay nako ang imong gibuhat, na-appreciate kay nako nga gihatagan jud imong time, nga nag-focus jud ka, nga gibuhat jud siya nimo sa time nga gihatag nako nimo, di ba? Kay sa pamaagi ani mas madasig pa ang bata. Daw natay mga examples nga pwede nimo i-remark sa ila. Wow, Serena, you really draw a lot of lines here. I can see so many patterns. O diba? Kung na kay mga estudyante nga na puro lines na nahibawan, sige na sila galiga, paandara. At least may makanin mo, diba nga? Dagan siya patterns kay bisag asa ra man paingon imong lines, diba? Maka-draw na kag padlong diri, padlong dito, padlong bisag asa dira. Imo ra gyapon na siya. Hatagan og compliment in a way nga dili siya ma-hurt. In a way nga madasig pa siya, diba? Ano pa siya, mahatagan pa siya og kanang new idea. Ay, sunod kay karon na appreciate naman ni teacher Mike kay kung mag-line-line. Sunod kay circle na pag ko, di ba? So ingana ang mga una-una sa bata. Pwede pod nga, you really took your time doing this. I can see your hard work. Di ba? Pwede masultihan ng bata nga gihatagan jud mo, gigahinan jud mo og oras diri
Kita jud na-appreciate kay ni teacher ang imo ang paghago, di ba? Pwede pod nga, Mark, did you put that together by yourself? Good job! Was it difficult? It must be hard doing this all by yourself, o diba? Kung si teacher, like, sa tawagan na, concern kunuhay si teacher. Pero di kunuhay. Or ginaway nga, pa-feel dyan nila nga kuan sincere si teacher. Nga, diba? Kung mangutaog na kay ipabuhat sa bata din, manguta na ka, wala, ikaw rajud ani, pareha nang kanang mag-cutting-cutting, iglo, kanang ginapabuhat sa una sa elementary, kung taron sa maestra, hala, ikaw jud ani, sure ka, ikaw gagunting, ikaw gapilit, na, wala kay kuan, haluyan ni mo, uy, ikaw ra jud kuan ani, mayuhan ni mo, uy. Alam nga, madungog na to sa mga teacher nga, ay, okay, na-appreciate ko rin ni teacher nga, gahago dito ako mama og pagunting, gahago dito ako mama og paglo, ako lang yung take sa credit, diba? Pero at least, mahappy ang bata, kay na-appreciate ni teacher ang yaang gibuhat. Now, when in doubt, ask first, then listen. Kung gaduda ka, pangutana sa pamatia, paminawa, unsay lang tubag, diba? Ay usag diretso og therefore I conclude, no? When you see a work that is questionable or makes you raise your eyebrow, kada bitang makakitakag output or hatagag kag kuan nga unsa man nga nanging ani man di ba si teacher mangyod kay kuan mangyod dayon ni si teacher or judgmental mangyod kay diretso man jud ang saka ang kilay ni teacher bisag wa pa kabalon sa reason nga nang drawing, di ba? So you can ask the student politely. If it is vague and confusing, it would be ideal to confirm your assumptions first. Students' thinking and understanding become evident when teachers listen closely to them talking about their work. This is by Douglas and Yakith in 2018. Now, children at the young age are still struggling to draw exactly as they see it in their minds. They are still learning how to control the pencil and explore how to draw things as they are. Diba? Kung mayroon si teacher, drawingan ninyo inyong mga pangandoy sa kinabuhi. Puhon, unsa inyo ang kuan. Unsa mo. Like, 10 years from now, unsa makita na ba ninyo inyong kaugalingon nga makabot yung mga pangandoy? Hala, drawingan daw ninyo. O sige, gadrawing ng mga bata. Dayon, na-confuse ka kay naay gadrawing og wala naman nasabtan. Nang wala ka kasabot sa ang mga kuan, pero syempre, adisar ka mahatag og critics. Adisar ka mo judge kay judgmental man si teacher. Adisar ka mo judge. Kung na pa ka sa bata, naman ka naman mga drawing, unsay but pasabatan ni. Siyempre, mga anak ng bata, teacher, gusto mo ko mahimong kuan teacher, gusto ko mahimong doctor teacher ba, na matabang sa mga nagsakit. Nya, kana akong gidrawing teacher, mo na ang gasakit. Then, ako na nang gidrawing teacher para pag makita bitaw teacher nga, ako man ang mo kuan teacher, ako man ang mo gamot teacher, so di na ilang nasa drawing, ang nasa kong drawing teacher kanang gasakit. Di ba? Kung ikaw si teacher, kasi utok ni mo, asa ka padulong, og ingato ang galing bata, di ba? Og dili ka maminaw daan, dili ka mangutana daan, dili ka makabalo kung unsa dito nga drawing. Kay patay man dito, nya ay pagtaw ni mo dito kay stick lang gud to. Kaya syempre, bata pa man, ang unsay nasa una-una nila, nana sila ma-picture out, ma-imagine, pero lisod pa jud kayo na i-draw. Like, lisod pa jud kayo na i-take into, kada batang reality, ang ilang nasa lang, syempre, bata pa man, nag-explore pa na sila, nag-learn pa na sila mga new things, kaya dapat kita feeling, as future our teacher, kinahanglan considerate ta sa kung asa lang sa kutob ang mga understanding o mga kahibalo, capabilities sa mga bata. And now, turn negative comments and critics as suggestions that are optional. Children can be very sensitive when it comes to their work. This is the stage in Erik Erikson's theory wherein they develop will, purpose, and competence. As teachers, it is our duty to empower them with our words of encouragement. But children cannot grow without improving their weaknesses, and this should be dealt with tact and caution. One way to do this is to rephrase comments in a more constructive way. Instead of using adjectives, state facts, use positive statements,
Like, here are some examples for the bad thing. Your coloring is so messy. It's like a work of a 2-year-old. I told you, don't color outside the lines. Diba? Murag, asa kita po oy. Maumaan na kumpaning ka mo, teacher niya, mga saba ra ka nga. Gubot di ay. Nga, yung pajukulin mo nga, wala ko 2 anyos, diba? Sakit siya sa buot sa bata. So, kung imbes nga may anak manggaling ka, no, mas maayo ba mga tagkang empowering words po, no, para po mas malasig pa noon sila tarungon lang kwan kaysa sigat mga saba kay pero sa ko experience sa una grade 2 or 3 mi nagpa-drawing si teacher dayon na siya isa sa akong mga classmates nga kuan kanang nakasaban like nakasabaan niya kay kiat mong gipod ko siya kiat siya dayon siya kahimutang nang gidrawing niya mga classmates siya magdagandagan manuslok og lapis dayon about natong tingpas na good like makita mo pud na ko nga nambuhat pud siya saya pero grabe lang jud siya ka-active nga bata nimbuhat siya pero at the same time dagan pud siya drawing dagan pero nakabuhat pud siya dayon sa tingpas na namo did urag nilain pud may kay murag na pud murag below ano na pud si teacher ato kay wala niya gidawat ang artwork sa bata kay sipat kay dili patuo kay di pabadlong so na-hurt po ang bata syempre na-hurt siya kay bisan pag ingatong sipat siya di siya mabadlong kay ate siya nang kamot po siya makita mo po na mo then okay mo po niyang gidrawing mas okay pag iguro ya kaysa sa ako ato time tas ugag na ano siya sukad ato kay dili na ka siya participative sa class yun from extroverted to introverted ang person like dako jud changes like dako impact ang mahatag nga disappointment sa teacher sa bata sa pag-grow sa bata no so kinahanglan avoid as much as possible mag-avoid tag mga hurtful nga mga things sa mga bata especially pag kabaluta nga gagrow pa na sila then di man jud mahimong perfect dayon so here are the better ones to say Mark I think your colors are going outside the lines can you try coloring within the shape try holding the crayon near the tip can we do it again teacher will show you how o ing ani dapat si teacher kung naa kay makita sa mga estudyante nga wala lang ka di mga or wa kakauyon kay di gihapon mao ang lines mingon ka nga sige kadang pwede natin ibuhatan balik kanang nanapas raman jud siya gamay irisa tugluan ra ka ni teacher or hatagan lang ka ni teacher og kuan para makabaluna ka kami sa una medyo ko kalimot anang mga technique sa kindergarten nga kanang kuan nga kanang mga maestra para makabalo ang bata musulat or magkuan og lines ila nang mag-dash na sila or kato ang sundon sa bata sa paglinya so work mo to kung nakuan nga mo gigamit ni teacher nga technique para makabalo siya sa lines no nga na ang gamiton ni teacher nga magkuan kag lines no magdraw kag lines mo na to i-trace sa bata hantod sa makabalo siya hantod sa master na niya nga di na kinahanglan mag-trace siya og lines di na kinahanglan mag-lines si teacher para makabalo lang siya so wala na siya no ang pwede nga baton a teacher can say this with a calm voice make sure to praise the students if he or she does it better than the last time so kung syempre kung nabuhat na niya nabuhat na karon no syempre nahatag na ka constructive criticism siya so the next time nga magpabuhat ka na makita na nimo ang progress so nga jud mo jud ay compliment nga wow nindot mo jud siya katong miyagi kay kuan kitang nalapas pa to di pa kakabalo sa niya karon kay sakto na kaayo di ba so nga na ang mga nindot or mga as much as possible nga dapat panultiun sa usa ka art teacher. And so now let's move on to my topic. Authentic art assessment. So the learning outcomes would be
understand the importance of and how to implement diagnostic, formative, and summative types of assessment, identify the different sources of assessment information in an art class, create and use rubrics for performance based assessments. Now, art assessment can vary among schools, programs, and grade levels of students. Assessment is a systematic and continuous process of gathering qualitative and quantitative data designed to inquire, demonstrate, and improve student learning. This is by Menkosk in 1999. Ideally, younger students in the primary level are seldom graded numerically, especially in progressive schools. No? So, assessment in children's, especially